Mga paps, tara, usapang sasakyan tayo. So, ang pag-usapan natin ngayon, ano ba talaga ang pinagkaiba ng odometer at trip meter ng isang sasakyan? So, pag-usapan natin yan. Let's go. Yan po, yung kung nakikita nyo po, ito po yung odometer reading. So, ayan po, nakasulat po dyan yung odo. Tapos po nakalagay po yung number na 196,698 kilometer. So ano po yung mini-measure ng odometer? So ang mini-measure po ng odometer is yung total kilometer ng tinakbo ng sasakyan. So yun po yung kabuuan tinakbo ng sasakyan since nung simula po nung binili siya, nung inilabas sa kasa. So ito na po yung tinakbo niya, yung total kilometer run ng isang sasakyan. So kung gaano na kalayo ang tinakbo niya, yun po yung odometer reading. So ngayon, pumunta naman po tayo sa trip meter. So kung makikita nyo po ito mayroong knob dito. So ipupush nyo lang po ito. Yan, push lang po. Yan, makikita nyo na po nagbago siya. Nagiging trip A at saka trip B. So dalawa po yan, trip meter, trip A and trip B. So ano po ba ang trip meter? Ayan. So ang trip meter, yan po ay short distance travel. So halimbawa po, bibigyan ko po kayo ng isang example. From bahay ninyo, pupunta po kayo ng probinsya ninyo. Kung gusto nyong malaman yung kilometer na tatakbuhin ninyo, so ito po, isi-reset nyo lang po ito sa 0. Ayan, tingnan nyo po. May ipupush nyo lang po ito. Yan, push na. Yan, nakita nyo po, naging 0 na siya. So, ang trip meter po ay nare-reset. So, sa 0. So, kung gusto nyong malaman yung tatakbuhin na sasakyan nyo, kung gaano kalayo, kung ilang kilometer siya, so, sa trip meter nyo po yun magagawa. So, short distance kilometer po siya. So, pwede rin po siyang gamitin nyo pag sa mag-change oil kayo ng sasakyan. Pero ang advice ko po, mas magandang gamitin nyo is yung odometer reading. Ito po. Ayan, balik po tayo sa odometer. Kung mag-change oil kayo ng PMS ng sasakyan, dito po kayo magbabase sa total kilometer run. Tapos ito po yung mga short distance travel lang po, yung trip A and trip B, short distance kilometer. So yan po.